Si Lance ay isang payak na lalaki na halos hindi mo mapapansin sa unang tingin. Polo lang siya na medyo kupas na ang kulay at may dalang lumang pitaka na tila ilang taon nang gamit. Katamtaman ang tangkad at hindi makintab ang sapatos. Kung titingnan siya ng mga taong mahilig manghusga base sa itsura, iisipin nilang isa lang siyang karaniwang empleyado na namomroblema sa buhay. Ngunit ang hindi alam ng karamihan, matagal na siyang matagumpay na negosyante sa ibang bansa. Bumalik lang siya sa Pilipinas para tingnan ang kalagayan ng isa sa pinakamalalaking bangkong pinundar niya, ngunit hindi niya balak ipaalam agad ang kanyang tunay na pagkatao. Gusto niyang makita kung paano tinatrato ang mga kliyente, lalo na ang mga mukhang mahirap. Maaga siyang dumating sa isang branch sa lungsod. Mataas ang gusali, salamin ang dingding, at sa loob ay makikita ang mga modernong kagamitan. Habang papasok siya sa pintuan, napansin niya agad ang ilang customer na nakapila sa teller. May mga nakasuot ng mamahaling damit at mukhang propesyonal, at mayroon ding ilan na mukhang simpleng tao lang. Napansin niya kung paano mas maayos ang pagtrato ng mga empleyado sa mga nakabihis ng marangya. Hindi pa man siya nakikipag-usap, may kutob na agad siya sa kulturang namamayani rito. Lumapit siya sa information desk kung saan nakaupo ang isang receptionist. "Magandang umaga po, gusto ko sanang mag-inquire tungkol sa pagbubukas ng savings account," magalang niyang sabi. Tiningnan siya ng receptionist mula ulo hanggang paa bago ngumiti ng pilit at itinuro ang opisina ng branch manager. "Doon po sir, kausapin niyo na lang si Mr. Santos." Naglakad si Lance papunta sa opisina at marahang kumatok. "Pasok," malamig na tugon mula sa loob. Pagpasok niya, tumambad sa kanya ang isang lalaking nasa mid-40s, naka-Amerikana at may hawak na cellphone. Halata sa kanyang tindig at tono na sanay siyang naguutos. Hindi man lang siya tumingin kay Lance nang pumasok ito. "Anong kailangan mo?" tanong ng manager na hindi man lang inaalis ang tingin sa telepono. "Gusto ko sanang magtanong tungkol sa requirements para makapagbukas ng savings account dito," mahinahong sagot ni Lance. Sa wakas ay tumingin si Mr. Santos, ngunit agad ding kumunot ang noo. "Savings account? Magkano ba ilalagay mo? Baka naman ilang libo lang? Dito kasi mataas ang initial deposit. Baka sa ibang bangko ka na lang." Nabigla si Lance sa tahasang pangmamaliit nito. Hindi niya akalaing ganito kadirekta ang pagturing sa isang tao base lamang sa itsura. "Hindi po ba kayo nagbibigay ng tamang impormasyon kahit magkano lang ang kaya ng tao?" tanong niya, sinusubukang manatiling kalmado. Napangisi si Mr. Santos at umiling. "Sir, hindi lahat ng produkto ng bangko ay para sa lahat. Alam niyo na, negosyo ito. Baka masayang lang oras namin kung hindi ka naman qualified. Ayaw mo bang mag-try sa mga basic banking services? Alam mo na, sa mga bangko sa kanto." Nanahimik si Lance sandali, hindi dahil napahiya siya, kundi dahil mas lalo niyang nakikita ang tunay na kulay ng branch na ito. Hindi niya sinabi kung sino siya, bagkus ngumiti siya ng tipid at nagpasalamat. "Sige po, salamat sa oras niyo." Paglabas niya ng opisina, napansin niyang isang babaeng teller na nakatitig sa kanya. Nasa mid-20s, maaliwalas ang mukha at tila may gustong sabihin. Nang magkatinginan sila, mabilis itong nag-iwas ng tingin at bumalik sa pagtatrabaho. Ramdam niya na naiintindihan ng babaeng iyon kung ano ang naramdaman niya. Pagbalik niya sa labas ng gusali, tumigil siya sandali at tumingin sa logo ng bangko. Isa itong institusyon na pinaghirapan niyang itayo para sa lahat, mayaman man o mahirap. Pero ngayong nakita niya kung paano nito hinahamak ang mga mukhang walang-wala, ramdam niyang kailangan niyang manatili at alamin pa ang nangyayari sa loob. Hindi ito tungkol sa kanya lang, kundi sa mismong prinsipyo kung bakit niya itinayo ang bangkong ito noon. Habang naglalakad siya palayo, mahigpit ang hawak niya sa lumang pitaka.
hindi halata sa iba. Pero sa loob noon ay nakalagay ang identification card na nagpapatunay na siya ang may-ari at chairman ng bangko. Hindi pa niya balak gamitin yon, hindi pa ngayon. Mas gusto niyang makita kung hanggang saan ang pang-aabuso ng mga taong nagtatrabaho sa ilalim ng kanyang pangalan. Sa araw na iyon, hindi lang siya basta dumating para magtanong ng requirements. Dumating siya para magsimula ng laban na hindi pa nila alam na darating. Kinabukasan, maaga muling bumalik si Lance sa parehong branch ng bangko. Ngayon ay mas maingat siyang nag-obserba. Pinili niyang umupo sa waiting area kung saan may malinaw na tanawin sa buong lobby. Tahimik siyang nakaupo, ngunit abala ang kanyang mga mata sa bawat galaw ng mga empleyado. May ilang customer na dumating ng nakasuot ng mamahaling damit at agad silang sinalubong ng receptionist na may malawak na ngiti at mabilis na serbisyo. Ngunit nang pumasok ang isang matandang babae na nakadaster lamang at may dalang maliit na supot, napansin niyang tila hindi ito pinansin. Nanatili itong nakatayo malapit sa pinto, halatang nag-aalangan lumapit sa alinmang counter. Lumapit si Lance sa matanda at mahinahong nagtanong, "Nanay, bakit po kayo nandito? May itatanong po ba kayo?" Bahagyang nagulat ang matanda, ngunit ngumiti rin. "Oo, iho. Gusto ko lang sanang magtanong kung pwede pa bang i-withdraw yung pension ko rito. Hindi kasi ako marunong sa mga bagong sistema nila. Kita sa mga mata nito ang pag-aalala." Dahan-dahan niya itong inalalayan papunta sa information desk. Ngunit bago pa sila makalapit, umarang ang receptionist at malamig na nagsabi, "Ano po ba ang sadya? Busy po ngayon. Baka mamaya na lang kayo bumalik." Napansin ni Lance ang pag-ikot ng mata ng receptionist na parang inis na inis sa paglapit ng matanda. Hindi na siya nakapagtimpi. "Miss, hindi ba dapat tinutulugan niyo siya? Customer siya ng bangkong ito. Hindi ba yun ang trabaho ninyo?" Biglang namula ang muka ng receptionist at dali-daling tinawag ang isang teller para asikasuhin ang matanda. Pinaupo nila ito at nagsimulang tanungin tungkol sa account nito. Napansin ni Lance ang pagkakapinginan ng mga empleyado na para bang may aberya dahil pinuna sila ng isang ordinaryong lalaki. Habang naghihintay, naglakad siya palapit sa isang counter kung saan nagtatrabaho si Jenilyn, ang teller na nakita niya kahapon. Nakita niya kung paano nito tapat na tinutulungan ang isang customer na may problema sa remittance. Mahinahon nitong ipinaliwanag ang proseso kahit pahalatang hindi maintindihan ng kausap. Pagkatapos ng transaksyon, tumingin si Jenilyn kay Lance at nagbigay ng magaan na ngiti. Tila paghingi ng paumanhin sa nangyari kahapon. Lumapit siya at bumulong. "Salamat sa pagtulong sa matanda kanina. Pasensya na sa ugali ng ilan dito. Natatakot lang kasi sila sa manager." Nag-usisa si Lance. Bakit sila natatakot? Napabuntong hininga si Jenilyn at napalingalinga bago sumagot. Mahigpit si Mr. Santos. Kapag hindi mo sinunod ang gusto niya, siguradong lagot ka. Kahit ako, ilang beses na akong pinahiya sa harap ng lahat dahil lang tumagal ako sa pagtulong sa mahihirap na kliyente. Gusto kasi niya unahin ang mga malalaking depositor. Ayaw niya sa mga tingin niya ay walang silbi sa bangko. Tahimik na tumango si Lance. Mas lalo niyang naunawaan kung gaano kalala ang kultura ng sangay na ito. Habang kausap niya si Jenilyn, biglang bumukas ang pinto ng opisina ng manager. Lumabas si Mr. Santos at agad na napansin si Lance na nakikipag-usap sa teller. "Ikaw na naman?" Malamig na sabi nito. "Wala ka bang ibang gawain kundi mag-abala rito? Kung gusto mo talagang magbukas ng account, magdala ka ng sapat na pera at huwag mong istorbuhin ang mga tao ko." Nag-angat ng tingin si Jenilyn at halatang nahiya sa sinabi ng manager. Ngunit hindi sumagot si Lance. Sa halip
ay ngumiti lamang at tumalikod. Sa loob-loob niya, malinaw na sa kanya ang dapat gawin. Kailangan niyang manatili sa lugar na ito at alamin pa ang buong lawak ng problema. Hindi niya hahayaang maging taguan ng pang-aabuso ang bangkong pinaghirapan niyang itayo para sa mga tao. Paglabas niya ng gusali, huminto siya sandali at tumingin muli sa logo ng bangko. Noon pa man, pinangarap niyang maging simbolo ito ng patas na serbisyo. Ngunit sa nakikita niya ngayon, ginagamit ito bilang sandata ng mga taong mapang-abuso. Huminga siya ng malalim at nagdesisyon. Magsisimula siyang bumalik araw-araw. Magbabalak kayo bilang simpleng kliyente at kukunin niya ang tiwala ng mga taong tulad ni Jeneline. Dahil sa oras na dumating ang araw na yon, wala nang makakatakas sa katotohanan. Makalipas ang ilang araw, naging bahagi na ng araw-araw na routine ni Lance ang pagbisita sa branch. Hindi araw-araw pareho ang kanyang nakikita, ngunit pare-pareho ang pattern ng pangmamaliit at diskriminasyon. Kapag mukhang may kaya ang dumating, halos pulutin ng mga empleyado ang kanilang ngiti mula sa sahig. Kapag naman mukhang simpleng tao lang, tila sila hadlang sa operasyon ng bangko. Sa bawat obserbasyon, mas lumalalim ang kanyang pag-unawa sa ugat ng problema. Hindi lang ito tungkol kay Mr. Santos. May takot na bumalot sa buong lugar at nakikita niya iyon sa bawat kilos ng staff. Isang umaga, nadatnan niya si Jeneline na abala sa pag-aayos ng pila. May nangyaring gulo dahil sa reklamo ng isang matandang lalaki na hindi pa rin nailalabas ang kanyang withdrawal dahil sa umano'y kulang na requirements. Nakita ni Lance kung paano mahinahong kinausap ni Jeneline ang matanda. Ipinaliwanag ang proseso at tiniyak na maaayos ito. Halos ngumiti ang matanda sa ginhawang dulot ng kanyang pagtulong. Ngunit hindi nagtagal, lumabas mula sa opisina si Mr. Santos at nakita silang magkasama sa counter. Ano na naman ito, Jeneline? Malamig at mataas ang boses ng manager. Ilang beses ko bang sasabihin na huwag mong sayangin ang oras ng bangko sa mga kliyenteng walang maayos na papeles. Hindi mo trabaho na gawing charity house ang branch na ito. Napayuko si Jeneline, halatang nasaktan sa sinabi. Sir, sinusubukan ko lang pong tulungan si Mang Ben. Regular client po siya dito. May konting kulang lang sa ID niya pero kaya naman pong ma-verify sa system. Wala akong pakialam, putol ni Mr. Santos. Kung hindi mo kayang sumunod sa proseso, lumabas ka na lang at magtrabaho sa labas kung saan uso ang awa-awa. Tahimik ang buong lobby. Lahat ng naroon, kabilang si Lance, ay nakaramdam ng bigat sa paraan ng pananalita ng manager. Lumapit si Lance at mahinahong nagsalita. Hindi ba trabaho ng bangko na magsilbi sa mga tao, lalo na kung lehitimong kliyente na? Pinanlakihan siya ng mata ni Mr. Santos. At sino ka para makisali rito? Isa ka lang namang pabalik-balik dito na wala namang maipakitang pera. Huwag mong pakialaman kung ano ang pamamalakad ko. Walang sumagot. Nakita ni Lance kung paano hindi makatingin ang ibang empleyado. Natatakot silang magsalita. Nang umalis si Mr. Santos pabalik sa opisina, lumapit si Lance kay Jeneline. Pasensya na kung nadamay ka sa sinabi ko. Alam kong mahirap kapag may ganitong klase ng pinuno. Napatingin si Jeneline sa kanya at bahagyang ngumiti kahit may luha sa gilid ng mata. Salamat, pero sanay na ako, ganito na kasi dito. Mula nang siya ang naging manager. Maraming beses ko nang gustong umalis pero kailangan ko ng trabaho. Dito nagsimula ang mas malalim na pag-uusap nila. Sa labas ng branch, sa oras ng kanyang break, lumapit si Jeneline kay Lance. Hindi ko alam kung bakit lagi kang nandito pero salamat sa pinapakita mong respeto. Alam mo ba, minsan naiisip ko kung may pag-asa pa bang magbago ang lugar na ito. Parang lahat na lang sumusunod dahil sa takot. Gumiti si Lance. May pag-asa, kailangan lang ng isang taong tatayo at magsasabi ng totoo. Pero naiintindihan ko kung hindi mo kaya ngayon. Delikado para sa iyo.
Napayuko si Jeneline at mahigpit na hinawakan ang tasa ng kape sa kanyang kamay. Kung may paraan lang na hindi kami mawala ng trabaho, habang nagsasabi ng totoo, gagawin ko. Tumango si Lance at napangiti ng bahagya. Minsan, darating ang pagkakataon na iyon. Huwag mo lang isara ang sarili mo sa posibilidad. Mula noon, naging mas maingat ang kanilang komunikasyon. Hindi halata sa iba, ngunit unti-unti nang nagkakaroon ng tiwala si Jeneline kay Lance. Sa bawat araw na nagkikita sila, mas nakikita niya na hindi ito ordinaryong kliyente lamang. May dignidad at determinasyon sa paraan ng kanyang pagtatanong at pagmamasid. Hindi niya alam kung sino talaga siya, pero pakiramdam niya ay hindi ito basta-basta. At sa puso ni Lance, alam niyang nakatagpo siya ng isang kaalyado, isang taong magiging mahalaga kapag dumating na ang oras para ilantad ang katotohanan. Makalipas ang ilang linggo ng pagbisita ni Lance sa branch, mas malinaw na sa kanya ang kabuuan ng problema. Hindi lamang ito basta issue ng isang bastos na manager. Ito ay sistematikong kultura ng pang-aabuso at pananakot. Isang umaga dumating siya ng mas maaga kaysa dati at umupo sa isang sulok kung saan hindi siya gaanong mapapansin. Nandoon siya nang pumasok si Jeneline, dala ang kanyang bag at mukhang pagod. Paglapit niya sa mesa, may iniabot na papel ang isa pang teller. Pinatawag ka na naman ni Sir Santos, mukhang may reklamo na naman sa iyo. Bulong nito. Kita sa mukha ni Jeneline ang kaba. Makalipas ang ilang minuto, nakita ni Lance mula sa salamin ng opisina ni Mr. Santos kung paano ito nakasigaw habang nakatayo at nakaturo kay Jeneline. Hindi marinig ang eksaktong salita, ngunit halata sa galaw ng labi nito na matitindi ang salitang binibitawan. Nakayuko lamang si Jeneline, pilit na pinipigilan ng luha. Sa sandaling iyon, nakaramdam si Lance ng matinding galit. Hindi na ito simpleng pang-aabuso sa customer. Inaalipusta na rin ito ang mga empleyadong nagsisikap lang gampanan ang kanilang tungkulin. Lumabas si Jeneline sa opisina matapos ang ilang minuto. Namumula ang mata at agad dumiretso sa restroom. Tumayo si Lance at sumunod hanggang sa pinto ng CR, ngunit hindi na siya pumasok. Naghintay siya sa labas hanggang sa lumabas ito. Ayos ka lang ba? Mahinahong tanong niya. Napailing si Jeneline at pilit na ngumiti. Sanay na ako, mahina niyang sagot. Pinapagalitan niya ako dahil tinulungan ko yung matandang lalaki kahapon na hindi makapag-fill up ng form. Sabi niya, hindi raw ako dapat nagsasayang ng oras. Huminga ng malalim si Lance at tumingin diretso sa mga mata ni Jeneline. Hindi ka dapat masanay sa ganito. Walang sino man ang may karapatang tratuhin ka ng ganyan, lalo na kung ginagawa mo lang ang tama. Napayuko si Jeneline. Kung magsasalita ako, paano na lang ang trabaho ko? Paano na lang ang pamilya ko? May kapatid akong nag-aaral. Ako lang ang sumusuporta sa kanila. Dito napagtanto ni Lance kung gaano kabigat ang nakataya para sa mga empleyado. Hindi lang simpleng trabaho ang pinanghahawakan nila. Ito ang buhay ng kanilang pamilya. At kung hindi siya kikilos, mananatiling alipin ng takot ang lahat ng nasa loob ng bangkong ito. Kinagabihan, umuwi si Lance sa inuupahan niyang kondominium. At doon niya muling binalikan ang mga tala na ginawa niya tungkol sa branch na iyon. Lahat ng insidente, mula sa pangmamaliit sa mga customer hanggang sa pan-aapi sa mga empleyado, ay naisulat niya na. Ngayon niya tuluyang nakita kung ano talaga ang nakataya. Hindi lang reputasyon ng bangko, kundi ang mismong layunin nito, ang magsilbi sa lahat, mayaman man o mahirap. Kinabukasan, bumalik siya sa branch na may bit-bit ng plano. Hindi pa panahon para magpakilala, ngunit panahon na para magpadala ng mensahe. Pinili niyang umupo sa pinakaharap ng lobby, kung saan kita siya ng lahat. Habang naghihintay, lumapit si Mr. Santos at may mapanuyang ngiti. Ikaw na naman? Mukhang wala ka talagang ibang mapuntahan.
Wala ka bang iniipon na mas maayos na bangko? Ngumiti lang si Lance at sumagot ng mahinahon. Marami akong pagpipilian, pero gusto ko lang malaman kung paano tratuhin ng bangko ang mga taong wala sa posisyon. Bahagyang nainis si Mr. Santos at umalis nang hindi sumagot. Ngunit sa oras na yon, alam ni Lance na nadama nito ang hamon sa kanyang mga salita. Hindi man halata, ngunit nagsimula na ang paggalaw ng mga bagay-bagay. At sa kaibuturan ng kanyang isipan, malinaw na sa kanya na hindi na ito tatagal pa ng ganito. Malapit nang mabunyag ang lahat at kasama si Jenilyn at iba pang handang magsabi ng totoo. Sisiguraduhin niyang wala nang makakatakas sa pananagutan. Isang linggo ang lumipas at tila walang pagbabago sa ugali ni Mr. Santos. Patuloy itong naninigaw ng empleyado at nang mamaliit ng mga customer. Ngunit sa araw na iyon, may nangyari na tuluyang nagpabago sa takbo ng sitwasyon. Maaga pa lamang ay puno na ang lobby. Maraming tao ang dumating para mag-claim ng kanilang benepisyo mula sa isang government program na nakadeposito sa bangko. Isa sa kanila ay si Mang Ben, ang matandang tinuluman dati ni Jenilyn. Habang nakapila siya, nakita ni Lance na hirap itong maglakad at halatang may iniindang sakit. Lumapit si Jenilyn para tulungan siyang makaupo at sagutan ang form na kailangan. Hindi nagtagal, lumabas mula sa opisina si Mr. Santos, dala ang ilang dokumento. Nang makita niyang tinutulungan ni Jenilyn si Mang Ben, agad itong lumapit at malakas na boses na nagsabi, "Ano na naman ito, Jenilyn? Ilang beses ko bang sasabihin na huwag kayong gumugugol ng oras sa mga walang alam? Hindi charity ang bangko na ito." Lahat ng tao sa lobby ay napatingin sa kanila. Nahiya si Mang Ben at tila gustong umalis na lamang. Pinilit ni Jenilyn na magpaliwanag. "Sir, may karapatan po siya na makuha ang benepisyo niya. Ako na po ang bahala dito." "Tumahimik ka," sigaw ni Mr. Santos. "Kung hindi mo kayang sumunod sa pamamalakad ko, umalis ka na lang. Hindi ko kailangan ng empleyadong nagpapabagal sa operasyon." Doon na hindi nakatiis si Lance. Tumayo siya mula sa kinaupuan at mahinahong nagsalita, ngunit may diin ang boses. "Pasensya na. Pero sa nakikita ko, ginagawa lang ni Miss Jenilyn ang trabaho niya. Hindi ba tungkulin ng bangko na tulungan ang lahat ng kliyente nito, lalo na ang mga katulad ni Mang Ben?" Napalingon sa kanya si Mr. Santos, galit na galit. "Ikaw na naman, ano bang pakialam mo rito? Isa kang walang kwentang kliyente na pabalik-balik dito para lang manggulo. Gusto mo bang ipalabas kita?" "Security." Tumayo ang dalawang garda na tila handang palayasin si Lance. Ngunit bago pa sila makalapit, nagsalita si Mang Ben. Mahina ngunit malinaw ang tinig nito. "Hindi ba't dapat pantay ang tingin ninyo sa lahat ng tao? Bakit parang wala kaming karapatan dito dahil lang mahirap kami?" Sumang-ayon ang ilang tao sa pila. "Oo nga, dapat patas lang," sigaw ng isa pang customer. Mula sa pagiging tahimik, nagsimula ng magreklamo ang karamihan. Nagulat si Mr. Santos sa ingay ng mga tao. Hindi niya inaasahan na magkakaisa ang mga ito. Napangiti si Lance ng lihim. Alam niyang oras na para mas lumabas ang katotohanan. "Kung ganyan po kayo dito, baka dapat malaman ng head office kung paano ninyo tratuhin ang mga kliyente at empleyado ninyo," sabi niya. Nanlaki ang mata ni Mr. Santos at nagsimulang magbanta. "Subukan mo lang, may koneksyon ako sa taas. Wala ang laban dito." Ngunit huli na ang lahat. Kinuha ni Lance ang kanyang telepono at ipinakita sa harap ng lahat ang ilang video na lihim niyang naitala nitong mga nakaraang linggo. Mga eksenang malinaw na nagpapakita kung paano minamaltrato ni Mr. Santos ang mga customer at empleyado. Nagbulungan ang mga tao at nagsimulang maglabas ng sariling mga reklamo. Maging ang ilang empleyado ay nagsalita na rin na wala na ng takot. "Tama na sir,
Sobra na ito, sabi ng isa. Tumango si Jeneline at lumapit kay Lance. May pruweba ako laban sa kanya. Panahon na para magsalita kami. Sa unang pagkakataon, nakita ni Lance na nagkaroon ng lakas ng loob ang mga taong matagal nang natatakot. At iyon ang pinakamahalagang sandali, ang unang tunay na banggaan na hindi na maitatago ni Mr. Santos. Sa loob-loob ni Lance, alam niyang simula pa lamang ito, ngunit malinaw na nagbago na ang direksyon ng laban. Hindi na siya nag-iisa. May mga kasama na siyang handang lumaban para sa tama. Kinabukasan, kumalat na parang apoy ang nangyari sa branch. Maraming customer ang nagbahagi ng kanilang karanasan sa social media tungkol sa masamang trato na natanggap nila roon. May ilan pang naglabas ng mga lumang reklamo na hindi pinansin dati. Sa unang pagkakataon, nakaramdam ng takot si Mr. Santos, ngunit pinilit niyang magpakatatag. Tinawag niya ang lahat ng empleyado sa isang pulong sa opisina. Makinig kayong lahat, mariing sabi niya. May nakarating na reklamo sa head office. Pero huwag kayong mag-alala, kaya ko itong ayusin. Siguraduhin niyong wala ni isa sa inyo ang magsasalita laban sa akin kung ayaw niyong mawalan ng trabaho. Tahimik lang ang mga empleyado. Wala ni isa ang sumagot, ngunit ramdam ni Lance na marami sa kanila ang nagdadalawang isip na. Nang matapos ang pulong, lumabas si Jeneline at agad siyang nilapitan. Tumawag sa akin ang head office kaninang umaga, mahina niyang sabi, magpapadala raw sila ng imbestigador sa susunod na linggo. Pero natatakot ang mga kasama ko. Baka kami masisi at maparusahan kung magsasalita kami. Ngumiti si Lance, bagamat seryoso ang tono. Kung sabay-sabay kayong magsasalita, wala siyang magagawa. At hindi kayo mapaparusahan kung may ebidensya. May hawak akong sapat na patunay para hindi na siya makatanggi. Huminga ng malalim si Jeneline at tumango. Kung ganon, tutuluvan kita. Kakausapin ko ang iba. Sa mga sumunod na araw, naging mas maingat si Lance. Pinagpatuloy niya ang pagtitipon ng ebidensya, mga video, audio recording at testimonya mula sa mga customer. Unti-unti ring sumama ang ilang empleyado. Sa bawat pag-uusap nila sa break room, mas lumalakas ang loob ng mga dati tahimik lamang. Ngunit hindi nagtagal, nakarating kay Mr. Santos ang balita na may nagsusumbong laban sa kanya. Isang gabi, naghintay siya kay Jeneline sa labas ng bangko matapos ang trabaho nito. Ano bang pinaplano mo, ha? Malamig na tanong ni Mr. Santos, nakahawak pa sa braso ni Jeneline. Akala mo ba makakatakas ka kapag bumagsak ako? Sisiguraduhin kong hindi ka matatanggap sa kahit anong bangko kapag sinira mo ang pangalan ko. Nanlaki ang mata ni Jeneline at pilit kumawala. Hindi mo ako matatakot. Wala ka ng karapatang takutin ang mga tao rito. Tumalikod siya at mabilis na umalis. Hindi niya alam na nakasunod pala si Lance mula sa kabilang kalsada, handang umalalay kung kinakailangan. Sa sandaling iyon, nakumpirma niya na oras na para kumilos ng mas agresibo. Hindi na sapat ang simpleng pagkuha ng ebidensya, kailangan ng humarap sa tunay na labanan. Kinabukasan, pinuntahan niya si Jeneline sa kantin malapit sa bangko. Huwag kang matakot, mahinahon niyang sabi, hindi ka nag-iisa. May mga tao sa head office na matagal nang naghihintay na mahuli siya. Ako ang bahala sa iyo. Napatingin si Jeneline at doon niya unang beses naramdaman na may kakaiba kay Lance. Hindi siya tulad ng isang ordinaryong customer. May kapangyarihan ang kanyang mga salita at tiwala sa sarili. Sino ka ba talaga? Tanong niya. Ngumiti lamang si Lance. Malalaman mo sa tamang panahon. Sa mga sumunod na araw, nagpatuloy ang operasyon ng branch na parang normal. Ngunit sa ilalim ng katahimikan ay naglalakbay ang tensyon. Dumating ang mga investigador mula sa head office, nagkunwaring regular na auditor, at tahimik na nagmasid.
Hindi alam ni Mr. Santos na ang mismong taong kinaiinisan niya, si Lance, ang siyang nagbigay ng direktang utos sa mga auditor na iyon. Para sa lahat, isa pa rin siyang simpleng kliyente. Ngunit sa darating na araw, magsisimula ng mabasag ang ilusyon na iyon at sa unang pagkakataon, matitikman ni Mr. Santos ang lasa ng kanyang sariling kalupitan. Dumating ang araw na pinakakinatatakutan ni Jenilyn at ng iba pang empleyado. Ipinatawag sila ni Mr. Santos para sa isang biglaang pulong bago magsimula ang operasyon ng bangko. Tahimik silang pumasok sa conference room at umupo. Halos lahat iwasang tingin. Nakaupo sa gitna si Mr. Santos, nakasandal sa upuan at nakahalukip-kip ang mga braso. Tila isang hari na pinamumunuan ang takot ng kanyang mga tauhan. Narinig ko, panimula niya, mababa ngunit puno ng banta ang tono, na may mga traidor dito sa branch, mga taong hindi marunong tumanaw ng utang na loob. Pinapakinabangan ang trabaho at pagkatapos sisirain ako. Napatingin siya isa-isa sa mga empleyado na parabang sinusuri kung sino ang may kasalanan. Walang nagsalita. Makinig kayo, pagpapatuloy niya, kapag may nalaman akong isa sa inyo ang nakikipagtulungan sa head office laban sa akin, sisiguraduhin kong wala kayong kinabukasan sa industriyang ito. Pagtapos ng pulong, nagkakatinginan ang mga empleyado, takot at bigo. Ngunit sa halip na umatras, lalo pang tumibay ang loob ni Jenilyn. Pagbalik niya sa kanyang mesa, nakita niya si Lance na nakaupo sa lobby, nakatingin sa kanya na parang sinasabi sa pamamagitan ng tingin na huwag siyang susuko. Lumapit si Lance sa counter kung saan siya nakapwesto at mahinang nagsabi, "Handa ka pa rin ba?" Huminga ng malalim si Jenilyn. "Handa ako. Hindi na ako papayag na matakot na lang habang buhay." Sa sumunod na mga araw, dumami ang mga kaganapang nagpakita kung gaano kababa ang tingin ni Mr. Santos sa lahat. May isang customer na umangal dahil nawawala ang bahagi ng kanyang deposito. Sa halip na ayusin ang problema, sinigawan ito ni Mr. Santos at tinakot na kakasuhan kung patuloy na magrereklamo. Hindi niya alam na naroon mismo ang isa sa mga auditor na ipinadala ng head office, tahimik na nakaupo sa gilid at nagtatala ng bawat pangyayari. Si Lance, na muling nagkunwaring ordinaryong kliyente, ay lumapit sa auditor pagkaraan at nagbigay ng karagdagang ebidensya. Ang bawat galaw, bawat pananakot at bawat pang-aabuso ni Mr. Santos ay nagiging mas malinaw sa mata ng mga taong may kapangyarihang wakasan ito. Ngunit hindi rin naging madali para kay Jenilyn. Isang gabi, umuwi siya at nadatnan ang kanyang kapatid na babae na umiiyak. "Ate," sabi nito, "may tumawag kanina. Sabi nila kung hindi ka raw titigil sa ginagawa mo, pati ako madadamay." Nanlumo si Jenilyn. Hindi na lang siya ang pinagbabantaan kundi pati ang kanyang pamilya. Kinabukasan, pumasok siya sa trabaho na mabigat ang dibdib. Nakita iyon ni Lance at agad siyang nilapitan sa break room. "Anong nangyari?" tanong nito. Ikinuwento ni Jenilyn ang banta. Tahimik lamang si Lance, ngunit mahigpit ang pagkakahawak sa tasa ng kape. "Hindi ka naligtas hanggat siya ang may kontrol dito, pero may kailangan kang malaman," mahinahong sabi ni Lance. "Hindi ako basta kliyente. Ako ang may-ari ng bangkong ito." Napahinto si Jenilyn, hindi makapaniwala sa narinig. "Ano?" halos pabulong niyang tanong. Tumango si Lance. "Matagal ko nang tinitingnan kung paano pinatatakbo ang sangay na ito. At ngayon, oras na para tapusin na ang pang-aabuso niya. Pero kailangan ko pa rin ang tapang mo. Kung aatras ka ngayon, mas lalong lalakas ang loob niya." Napaluha si Jenilyn, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa biglang pag-asa na naramdaman. "Hindi ako aatras," mariin niyang sagot. Mula noon, naging mas sistematiko ang kanilang kilos. Si Lance ay nagbigay ng proteksyon sa pamilya ni Jenilyn at sa iba pang empleyado
sa pamamagitan ng koneksyon niya sa head office. Lahat ng banta ni Mr. Santos ay naitala at naipasa sa mga investigador. Habang papalapit ang takdang araw, ramdam ng lahat sa branch na may paparating na malaking pagbabago. Tahimik pa rin sa labas, pero sa loob, unti-unti nang nawawala ang takot at napapalitan ng determinasyon. Sa kauna-unahang pagkakataon, naramdaman ni Jenilyn na may laban sila. Ngunit sa kaibuturan ng kanyang isipan, alam niyang hindi magiging madali ang susunod dahil tiyak na lalaban si Mr. Santos hanggang sa huli. Mabilis lumipas ang mga araw hanggang sa dumating ang petsang itinakda ng head office para sa formal na investigasyon. Alam ni Lance na hindi magiging sapat ang simpleng pagharap lang ni Mr. Santos. Kailangan ng malinaw na plano upang hindi na siya makapagtago sa mga kasinungalingan niya. Kinabukasan, dumating siya sa branch na nakasuot pa rin ng simpleng polo at pantalon, parang karaniwang kliyente. Ngunit sa loob ng gusali may nakahandang operasyon na hindi alam ng manager. Ang mga investigador mula sa head office ay nagpakalat ng sarili nilang tao. May nakaupo bilang customer, may kunwari auditor ng sistema, at may nakatalaga sa labas upang obserbahan ang mga kilos ng empleyado at ng manager. Pagpasok ni Lance, agad siyang sinalubong ni Jenilyn ng mahina ngunit matatag na boses. Lahat handa na. Nakapirma na rin ang ilan sa amin sa sworn statements. Kung anuman ang mangyari ngayon, alam kong hindi na kami nag-iisa. Tumango si Lance. Ito na ang simula ng pagbabagong matagal niyong hinihintay. Maya-maya pa, dumating si Mr. Santos na nakangiti, tila walang alam. Pinasalamatan niya ang lahat ng empleyado sa pagsunod at ipinagyabang na makukuha niya ang suporta ng head office dahil sa koneksyon niya. Huwag kayong mag-alala, sabi niya, sa akin nakasalalay kung mananatili kayo rito, kaya huwag kayong magkamaling magsalita ng masama laban sa akin. Pagkatapos ng kanyang talumpati, dumating ang 3 opisyal mula sa head office at humiling ng closed-door meeting kasama ang manager. Agad namang sumunod si Mr. Santos, nakangiti pa rin na para bang kontrolado niya ang sitwasyon. Sa loob ng opisina, nagsimula na ang tanungan. Pinipilit niyang ideni ang mga reklamo, sinasabing gawa-gawa lamang ito ng mga hindi kontento. Ngunit habang nagsasalita siya, isa-isang lumabas ang mga ebidensyang nakalap ni Lance at ng mga empleyado, mga video, audio recordings at mga dokumentong may pirma niya mismo na nagpapakita ng maling paggamit ng pondo at pananakot sa mga tauhan. Nagsimulang manginig ang boses ni Mr. Santos. Hindi ito totoo. Sinisiraan niyo lang ako, sigaw niya. Ngunit doon na pumasok si Lance sa unang pagkakataon mula nang magsimula ang investigasyon. Tahimik siyang pumasok sa opisina at lahat ay napalingon. At sino ka naman? Mapanuyang tanong ni Mr. Santos. Wala kang karapatan dito. Tumayo si Lance, mahinahon ngunit may bigat sa bawat salita. Ako si Lance Herrera, may-ari ng bangkong ito, at matagal ko nang sinusubaybayan kung paano mo winasak ang pangalan at layunin ng institusyong ito. Natahimik ang silid, nanlaki ang mata ni Mr. Santos, hindi makapaniwala sa narinig. Ikaw ang may-ari? Pautal niyang tanong. Oo, tugon ni Lance. At ngayon, lahat ng ginagawa mo laban sa mga empleyado at customer ay may kapalit. Sa labas ng opisina, naghihintay ang mga empleyado, kabado, ngunit umaasa. Nang bumukas ang pinto, lumabas si Lance at tumingin sa kanila. Simula ngayon, wala na kayong dapat katakutan. Ang pamumunong umaapi sa inyo ay tapos na. Doon nagsimula ang mababang huni ng palakpakan na lumakas kalaunan. Sa unang pagkakataon, naramdaman ni Jenilyn at ng iba pa
ang tunay na kalayaan sa kanilang lugar ng trabaho. Ngunit alam ni Lance na hindi pa ito tapos. May natitira pang legal na proseso at kailangang tiyakin na hindi na muling babalik si Mr. Santos o ang sinumang kagaya niya. Sa loob-loob niya, ito na ang huling yugto ng laban at sisiguraduhin niyang matatapos ito nang hindi na kailanman uulit. Makalipas ang imbestigasyon sa branch, nagsimula ng gumulong ang mas malalim na proseso laban kay Mr. Santos. Hindi pa man formal na inilalabas ang resulta, ramdam na ng lahat na nalalapit na ang pagbagsak nito. Sa bawat araw na lumilipas, mas dumarami ang ebidensya at pahayag na ibinibigay ng mga empleyado at kliyente. Ngunit kasabay nito, naramdaman ni Lance na tumataas din ang tensyon. May mga bulong-bulungan na may mga taong pinapadala si Mr. Santos upang impluwensyahan ang ilang opisyal at subukang baliktarin ang kaso. Alam ni Lance na hindi siya maaaring kampante. Ito na ang panahon upang ihanda ang huling hakbang. Isang gabi, nagkaroon ng lihim na pagpupulong sa isang maliit na silid ng isang hotel malapit sa lungsod. Nandoon si Lance kasama ang 2 opisyal mula sa head office na may hawak ng lahat ng dokumentong nakalap nila. Naroon din si Jeneline at 3 pang empleyado na naglakas loob na sumaksi. Kumpleto na ang kaso natin, sabi ng isa sa mga opisyal. May sapat na ebidensya para tanggalin siya sa pwesto at sampahan ng kaso. Tumingin si Lance sa lahat ng naroon. Hindi lang pagtanggal ang layunin natin. Gusto kong malinisan ang pangalan ng bangkong ito at maibalik ang tiwala ng tao. Kailangan makita ng publiko na may hustisya. Ngunit hindi naging madali ang mga sumunod na araw. Tumating ang balita na ang ilan sa mga reklamo ay sinusubukang pekein upang palabasing walang basehan ang mga ito. May mga biglaang reklamo na ang mga empleyado raw na nagsalita laban kay Mr. Santos ay hindi tapat at gumagawa lamang ng intriga. Halata kay Jeneline ang pag-alala. Paano kung bumaliktad ang lahat? Tanong niya kay Lance isang umaga habang nagkakape sila sa kantin ng branch. Paano kung sila pa ang paniwalaan? Mahinahon ngunit matatag ang sagot ni Lance. Hindi sila magtatagumpay. Nasa atin ang katotohanan at may plano na ako para sa mismong araw ng pagdinig. Lumipas pa ang ilang araw at dumating ang itinakdang petsa ng final review ng kaso. Sa malaking bulwagan ng head office, dumalo ang mga pangunahing opisyal ng bangko, ang mga auditor at ilang kinatawan mula sa regulasyon ng gobyerno. Tahimik na nakaupo si Mr. Santos sa kabilang mesa. Mukhang kumpiyansa pa rin na maipapakita niyang inosente siya. Sumilip si Lance mula sa gilid at nakita ang mga mata ni Jeneline na puno ng kaba ngunit may bahid ng pag-asa. Lumapit siya at mahinahong bumulong. Ito na iyon, panahon na. Nagsimula ang pagdinig sa pamamagitan ng presentasyon ng mga investigador. Isa-isa nilang inilabas ang mga video at audio recordings na nagpapakita ng pagmamaltrato ni Mr. Santos sa mga empleyado at customer. Pinanood iyon ng lahat at habang tumatagal, unti-unting nawawala ang kumpiyansa sa mukha ng manager. Nang matapos ang presentasyon, tumayo si Lance at nagsalita sa unang pagkakataon sa harap ng lahat. Kitinayo ko ang bangkong ito upang maging tahanan ng pantay na serbisyo. Ngunit ginamit ninyo ang pangalan nito para sa sariling kapakinabangan at para apihin ang mga taong dapat nating pinaglilingkuran. Hindi ko hahayaang manatili kayong bahagi ng institusyong ito. Tahimik ang buong bulwagan nang matapos magsalita si Lance. Wala nang lumapit na depensa para kay Mr. Santos nang tanungin siya ng board kung may nais pa siyang sabihin. Nakayuko na lamang siya. Alam niyang tapos na ang kanyang kapangyarihan. Sa puntong iyon, nagdesisyon ang board na formal siyang tanggalin at sampahan ng kaukulang kaso. Sa labas ng bulwagan,
nagsimulang kumalat ang balita. Mula sa media hanggang sa social media, naging usap-usapan ang pagkatanggal ng isang abusadong manager at ang pagbabalik ng hustisya sa bangko. Habang naglalakad palabas ng gusali, tiningnan ni Lance si Jenilyn na ngayon ay nakangiti na. Halatang gumaan ang pakiramdam. "Tapos na ba ito?" tanong niya. "Hindi pa," sagot ni Lance. "Pero malapit na. At simula ngayon, tayo na ang magtatakda kung paano tatakbo ang sangay na ito." At sa unang pagkakataon, ramdam nilang hindi na sila natatakot, kundi handa na para sa bagong simula na kanilang ipaglalaban hanggang dulo. Makalipas ang ilang araw mula nang matanggal si Mr. Santos, naghahanda si Lance para sa huling hakbang. Hindi pa tapos ang laban dahil kailangan pang harapin ang opisyal na pagdinig sa korte na magsisilbing pinal na hakbang upang masiguro na pananagutan ni Mr. Santos ang lahat ng kanyang ginawa. Sa mga araw na lumipas, naging abala si Lance sa pagtitipon ng dagdag na ebidensya at pagtutok sa mga abogado ng kumpanya. Alam niyang ito na ang huling pagkakataon para maipakita sa publiko na seryoso sila sa pagbibigay ng hustisya at sa pagbabalik ng tiwala sa bangko. Sa kabilang panig, pilit pa ring lumalaban si Mr. Santos. Gumamit siya ng mga koneksyon sa labas at sinubukang magpakalat ng maling impormasyon tungkol kay Lance at sa mga empleyadong nagtestigo laban sa kanya. Kumalat sa ilang pahayagan na umano'y may personal na motibo si Lance sa pagtanggal sa kanya at na pineperahan lamang daw ng mga empleyado ang isyu. Nabasa ito ni Jenilyn at labis na nabahala. Kinausap niya si Lance sa kanyang opisina. Paano kung paniwalaan nila ang mga kasinungalingan niya? Paano kung masira ang pangalan mo sa halip na siya ang managot? Tanong nito may halong takot. Ngunit kalmado lang si Lance na sumagot. Ang katotohanan ay laging nangingibabaw sa huli. Hindi natin kailangang lumaban gamit ang kasinungalingan. Sasagutin natin sila sa tamang paraan sa harap ng lahat. Dumating ang araw ng pagdinig. Maagang dumating si Lance kasama ang kanyang legal team, habang naroon din si Jenilyn at ilan pang empleyado bilang mga saksi. Sa loob ng korte, puno ng media at mga taong nagnanais masaksihan ang magiging resulta. Pumasok si Mr. Santos na may kasamang abogado at ilang kilalang personalidad na sumusuporta sa kanya. Kahit nakikita ni Lance ang kanyang pagmamalaki, hindi siya natinag. Ito na ang oras upang wakasan ang lahat. Nagsimula ang pagdinig sa presentasyon ng panig ni Mr. Santos. Sinubukan itong palabasin na biktima siya ng isang sabuatan, na sinisiraan lamang siya dahil gusto umanong kontrolin ni Lance ang sangay. Ngunit, nang magsimula ng ilahad ang mga ebidensya ng panig ni Lance, unti-unti nang nabasag ang depensa ng kabilang kampo. Isa-isang tumestigo ang mga empleyado kasama si Jenilyn. Mahinahon ngunit matatag ang kanyang boses habang isinasalaysay ang mga pananakot, pagmumura at pagmamaltrato na naranasan niya at ng kanyang mga kasama. Ipinakita rin ang mga video at audio recordings na nagpatunay ng mga akusasyon. Hindi nakapagsalita si Mr. Santos. Unti-unti siyang napayuko habang bumabagsak ang lahat ng ebidensya laban sa kanya. Sa huling bahagi ng pagdinig, tumayo si Lance at humarap sa lahat. Itinayo ko ang bangkong ito para magsilbi, hindi para maging sandata ng pang-aapi. Ang ganitong klaseng pamamalakad ay hindi dapat pinapalampas. Ito ay laban hindi lang para sa bangko kundi para sa lahat ng Pilipinong nagnanais ng patas na pakikitungo. Tahimik ang buong silid habang nagsasalita siya. Nang matapos, maraming nakiramdam ng respeto sa kanyang paninindigan. Maya-maya pa, binasa ng hukom ang desisyon. Si Mr. Santos ay tuluyang tinanggalan ng karapatan na humawak ng anumang posisyon sa industriya
at haharap sa kasong kriminal dahil sa pananakot at maling paggamit ng pondo ng bangko. Umugong ang bulwagan sa ingay mula sa media at sa mga taong natuwa sa resulta. Napatingin si Jenilyn kay Lance, may luha sa kanyang mga mata. Tapos na, mahina niyang sabi. Ngumiti si Lance. Simula pa lang ito, ngayon, pwede na nating itayo muli ang bangko sa paraang nararapat. Lumabas sila ng korte na magaan ang pakiramdam, ngunit dala ang matibay na aral na kahit gaano kalakas ang isang taong mapang-abuso, may hangganan pa rin ang kapangyarihan kapag nagkakaisa ang mga tao para sa tama. Para kay Lance, hindi lang ito tagumpay ng isang negosyo, kundi tagumpay ng prinsipyo at katarungan. At iyon ang pinakamahalaga. Pagkaraan ng pagdinig at hatol laban kay Mr. Santos, nagsimula nang magsaayos ang operasyon ng buong bangko. Hindi naging madali ang proseso dahil maraming nasirang tiwala mula sa mga kliyente at empleyado na kailangan muling buuin. Una sa lahat, nagdaos si Lance ng isang malawakang pagpupulong kasama ang lahat ng tauhan ng branch. Hindi na siya dumating bilang isang simpleng kliyente, kundi bilang may-ari na handang makinig at magtuwid. Tahimik ang buong bulwagan habang nagsisimula siyang magsalita. Alam ko kung gaano kabigat ang pinagdaanan ninyo. Maraming taong kayong nagtatrabaho dito, ngunit pinamunuhan kayo ng takot. Ngayon, gusto kong simulan natin ang pagbabagong iyon. Hindi para sa akin, kundi para sa bawat isa sa inyo at sa mga taong pinaglilingkuran natin. Isa-isang nagtaas ng kamay ang mga empleyado upang magsalita. Marami ang nagbahagi ng kanilang mga karanasan. Ilan sa kanila ay halos maiyak sa pag-amin kung gaano sila naapektuhan ng pamumuno ni Mr. Santos. May nagsabi na muntik na siyang magbitiw sa trabaho noon dahil sa walang tigil na pang-aapi. Mayroon namang umamin na nawalan siya ng tiwala sa buong institusyon. Pinakinggan ni Lance ang lahat at tiniyak na bawat hinaing ay isasama sa plano para sa pagbabago. Nang matapos ang pulong, ramdam ng lahat na may bago ng direksyon ang kanilang pinapasukan. Kasunod nito, nagsimula ang malawakang pagsasanay para sa lahat ng empleyado hinggil sa tamang serbisyo, integridad at patas na pakikitungo sa lahat ng kliyente. Pinangunahan ito ng mga eksperto mula sa head office at personal ding sinubaybayan ni Lance. Isa-isang nakita ng mga tao ang pagbabago. Mas maayos na ang proseso sa pagtanggap ng kliyente. Mas malinaw ang mga patakaran. At higit sa lahat, mas magaan na ang pakiramdam ng mga empleyado dahil wala nang nangingibabaw na takot. Si Jenilyn, na noon ay laging kinakabahan sa bawat araw ng trabaho, ngayon ay nakikitang masigla at kumpiyansa na sa kanyang tungkulin. Isang araw, lumapit siya kay Lance matapos ang isa sa kanilang mga seminar. Maraming salamat sa lahat ng ginawa mo, sabi niya. Hindi ko akalaing darating ang araw na magiging ganito katahimik at maayos ang lugar na ito. Dati, iniisip ko kung paano na lang ako kapag nawala ang trabaho ko. Pero ngayon, pakiramdam ko, isa na akong tunay na bahagi ng isang organisasyong may malasakit. Ngumiti si Lance at tumango. Hindi mo kailangang magpasalamat. Ito ang dapat na naging simula pa lamang, pero masaya akong kasama kita sa pagbabagong ito. Makalipas ang ilang linggo, inanunsyo ng head office na opisyal nang muling binuksan ang branch sa publiko matapos ang mga reforma. Dumagsa ang mga dating kliyente, dala ang pag-asang muli silang nakakatanggap ng maayos na serbisyo. Sa unang araw ng pagbubukas, naroon si Lance kasama ang buong team ng empleyado. Pinanood niya kung papaano masiglang tinanggap ni Jenilyn at ng iba pa ang bawat pumapasok, walang pinipili, walang inaapi. Nang makita niya ito, napangiti siya ng malalim. Ito ang tagpo na matagal na niyang pinangarap. Isang bangko na nagsisilbi sa lahat ng walang kinikilingan.
Sa huling bahagi ng araw na iyon, tinipon muli ni Lance ang mga empleyado. Tandaan ninyo, sabi niya, hindi natatapos ang laban sa pagtanggal ng isang tao. Kailangan araw-araw nating patunayan na kaya nating maging tapat at patas. Kapag nagawa natin iyon, hindi lang bangko ang nabuo natin, kundi isang institusyong may dangal. Tumango ang lahat at pumalakpak, hindi dahil sa utos, kundi dahil sa taos-pusong pagkilala sa bagong simula. At sa sandaling iyon, malinaw na natapos na ang matagal na nilang pakikibaka laban sa takot, napalitan ng lakas at pag-asa para sa kinabukasan. Lumipas ang ilang buwan mula nang tuluyang mabago ang pamamalakad ng bangko. Sa panahong iyon, unti-unting bumalik ang tiwala ng mga kliyente. Hindi na lamang basta isang institusyon para sa pera ang tingin ng mga tao, kundi isang lugar kung saan sila tinatrato ng may dignidad at respeto. Sa bawat araw na dumaraan, ramdam ni Lance ang epekto ng kanilang pinaghirapan. Hindi lamang ito tungkol sa pagtanggal ng isang abusadong pinuno, kundi sa pagbabalik ng layunin kung bakit niya itinayo ang bangkong iyon noon, upang maging tulay para sa lahat, mayaman man o mahirap. Isang umaga, dumalaw si Lance sa branch ng walang abiso. Hindi na niya kailangang magbalat kayo bilang simpleng kliyente. Ngayon, pumapasok siya bilang taong nirerespeto ng lahat. Ngunit hindi siya sinalubong ng takot, kundi ng mga ngiti. Nakita niya si Jenilyn na abala sa pagtulong sa isang matandang babae na may dalang maliit na supot. Nakaalalay siya habang pinapaliwanag ang proseso ng pag-withdraw ng pensyon nito. Napangiti si Lance habang pinagmamasdan ang eksenang iyon, eksaktong kabaligtaran ng nasaksihan niya noong una siyang pumasok sa lugar na iyon. Nang natapos ang transaksyon, lumapit siya kay Jenilyn. Maganda ang ginagawa mo, sabi niya. Napatingin si Jenilyn at ngumiti. Natuto ako sa pinakamahalagang aral na hindi kailanman dapat mawalan ng malasakit ang isang institusyong nagsisilbi sa tao. Matapos ang ilang oras, tinipon niya ang lahat ng empleyado para sa isang simpleng pagpupulong. Hindi ito tulad ng mga nakaraan na puno ng kaba at pangamba. Ngayon, puno ito ng pag-asa at kumpiyansa. Nandito ako hindi lang para pasalamatan kayo, panimula ni Lance, kundi para ipaalala na ang tagumpay na ito ay hindi dahil sa akin lamang. Kayo ang bumuo nito. Kayo ang dahilan kung bakit tumayo muli ang bangko. Kaya mula ngayon, gagawin nating pamantayan ang respeto, integridad, at patas na serbisyo. Huwag nating kalimutan kung saan tayo nanggaling upang hindi na natin maulit ang parehong pagkakamali. Isa-isang nagpasalamat ang mga empleyado. May ilan pang napaluha habang sinasabi kung paano nagbago ang kanilang pananaw sa trabaho at sa sarili. Si Jenilyn, na minsan nang halos sumuko dahil sa takot, ngayon ay isa sa mga pinakakilalang tauhan ng branch. Inalok siya ni Lance ng promosyon bilang assistant branch manager, bagay na hindi niya inaasahan. Naniniwala ako na kaya mong pamunuan ang iba, sabi ni Lance, hindi dahil sa tagal mo rito, kundi dahil sa tapang at malasakit na ipinakita mo. Napaluha si Jenilyn sa tuwa at tumango. Salamat sa tiwala, ipagpatatuloy ko ang ipinaglaban natin. Sa mga sumunod na linggo, patuloy na lumakas ang operasyon ng branch. Dumami ang mga bagong kliyente at maging ang ibang sangay ng bangko ay ginamit ang modelong ipinairal doon. Naging inspirasyon ito para sa buong kumpanya na baguhin ang kanilang kultura. Para kay Lance, ito ang pinakamatamis na tagumpay, ang makita ang binhi ng kanyang layunin na lumago at magbigay ng bunga hindi lang para sa kanya, kundi para sa lahat. Isang hapon, matapos ang isang mahabang araw ng inspeksyon sa ibang sangay, bumalik si Lance sa branch at umupo sa parehong upuan kung saan siya unang naupo bilang ordinaryong kliyente.
Tahimik niyang inalala ang lahat ng nangyari. Ang mga pangmamaliit, ang pananakot, at ang laban na kanilang hinarap. Ngunit higit sa lahat, naalala niya ang pagbabagong tinahak nila at ang katotohanang walang imposibleng baguhin basta't may tapang at pagkakaisa. Habang nakatingin siya sa paligid, alam niyang tapos na ang laban, ngunit nagsimula na ang mas mahalagang yugto, ang pagpapanatili ng tama. Pumayo siya at muling tumingin sa logo ng bangko sa pintuan. Ngayon, iba na ang kahulugan nito para sa kanya. Hindi lang ito simbolo ng negosyo, kundi tanda ng tagumpay laban sa takot at kawalan ng katarungan. Sa sarili niyang isip, mahinang bulong niya, ito ang bangkong para sa lahat. At sa gabing iyon, umuwi siya ng may ngiti, handang harapin ang anumang susunod na hamon. Dala ang kasiguruhan na nagbago na ang mundong minsang puno ng pang-aabuso. At siya mismo ang naging dahilan kung bakit ito nagbago.